Pero yun nga, eto balik na nga tayo dun sa parang yung isa pang babae. Okay. Pero ito bro, itong babaeng pangalawa, sobrang bait nito bro. Like hands down. Yeah. Siguro like even to this point bro, even though hindi kami nag-work out at the end, I have, like wala akong masasabing hindi maganda sa kanya. Minsan nga niloloko ko si Jenny. Sabi ko, yun yung totga ko eh. pero joke lang. Okay. Pero kasi, siguro nung before ni Jenny. Ano yung parang pinaperson mo siya o naging gaya talaga? Let's just say parang naging kami ng walang label. Oh. Pero kasi bro, nagsisimba kami ng sabay eh. Oh, damn. Sa St. Paul. Tapos pag ama namin, nag-holding hands kayo. Ang landi mo naman. Joke lang. Totoo nga bro. Ganun ang mga diskarte kasi. Gawain ko din yan. Mamaya natin si Kurt ako. Sige. Tapos bro, sobrang bait niya bro. Tapos may one time nun kasi nung nakita. Kasi ayaw mo kung inabutan mo sa U of M yung... Kilala ko ba to? Kilala mo to. Oh, sige. Mamaya. Oh. Kilala mo to. Sige. Hindi ko alam to man. Kilala mo to. Kapatid yung ate ni... Oh, shit. Yeah. Anyways, siya nga. So, unang-una ko siyang makita bro sa... Ewan ko alam mo yung UM Pinoy, yung grupo ng mga Pinoy sa Yovel. Oh bro, naalala ko. Namimigay pa ng saging yun eh. Yeah, so sumali ako doon. Doon ko siya nakita. Oh, sa UM Pinoy. Nung una ko siya makita, pagpasok sa pinto, damn, maganda siya. Sabi ko ganun. Si ako naman, alam mo naman, makwento ko, palabiro, ganyan. Sabi ko, saan ka nag-high school ate, ganyan. Tapos sinabi niya St. James. Oh. So sinabi ko kagad, yung girlfriend ko nandun. So alam niya na may girlfriend ako. Oo. Agad. Oo. So ngayon, like mabait naman siya. Like kung pag in-approach mo siya, kausapin ka niya, what not, ganyan. So may one time, may isang guy ata doon na Pinoy, parang kinukulit siya. Gusto siyang like, pinupursu siya pero ayaw niya. Oo. Namimilit. Namimilit. So sabi ko, you know what? Meron ako idea. Sabi ko ganun. Sabi ko, mag-holding hands tayo. Tapos pagpasok. Smooth operate. Pumayag naman. Hindi ko na nga actually ito yung nakakatawa bro. Hindi ko sinabi. Hinawakan ko na lang habang nasa hallway. Yeah. Umawak naman. Oo. Ibig sabihin, gusto ko rin yan. Yeah. Kasi kung iba, hinawakan mo ng iba. Pasin yung kamay mo. Diba? Doon ko na for yung first. Yeah. Pero I think alam kong, let's just say, nararamdaman ko naman, hindi naman sa pagiging makapala mo, na parang, I think nag-reciprocate siya by means of, hindi siya sumagot or hinawakan niya lang yung kamay. Ay, parang pinabayaan niya lang. Tapos, di yun, tuloy-tuloy lang. And then, nangyari na, sabay na kaming nagbabas pa uwi. Yeah. Like yung ganun, parang eventually, like parang mas madalas na kaming nagkakasama. Sabay umuwi, sabay kumakain, ganun. Nagsisimba rin kami sa bro, like alam yung St. Paul's sa UVM, yung simbahan. Doon. Yeah. Doon. May mass kasi doon everyday eh. So nagsisimba din kami doon. Okay. Like naging ganun na bro. Hanggang sa parang may one time nun bro, parang parang natatawa ko parang one more chance eh. Kasi may one time no sabi ko, mali na itong ginagawa natin. Kasi may, parang, may boyfriend din ba siya? Siya wala. Ako lang. Ikaw lang. Pero alam niya na may... Alam niya. Pero I guess nag-give in na rin siya. Kasi may times na napag-uusapan naman namin na I don't think na dapat ginagawa natin to. Pero siguro, siya naman kasi yung tipo ng tao na pag sinabi mong tigilan natin to, di ka na niya kakausapin bro. Hindi yung sinasabi, ano lang ta, simba lang pero friends lang. iba yung wala, kasi pag mararamdaman mo talaga. Tsaka iba rin yung actions speaks affection. Louder than words diba? So parang ang hirap din. So may time no nagsimba kami after mass sa school. Sabi ko sa kanya, you know what? Tigilan natin to, parang ganun. Tapos parang nagkaiyakan kami doon bro sa labas ng simbahan. Parang movie bro. Yeah, pero after nun, the next day, holding hands ulit. Tigil na natin to. Tapos pag natutulog ka, naaalala mo. Alam mo yung si Jesus gusto bumaba sa cross, sasampalin ako. Yung sinabi niya, parang dinelete mo na yung number niya. Wala nang communication. Hindi bro, hindi doon natapos eh. May time nun kasi, siguro natapos talaga bro nung pinili ko na yung una. Sinabi ko talagang tama na to. Tigilan na natin kasi sabi ko nakakasakit na eh. Yeah. Kasi meron pa akong nakakatawan dahilan dun sa girlfriend ko. Yeah. Sabi ko, sinabi sa akin yung advice ng pare kung sino talaga yung gusto ko siya ipursu ko pero gumagawa lang talaga ako ng dahilan. Tapos sabi niya sa akin, ginamit mo pa yung pangalan ng pare.
Which is totoo naman. Minus 5 points ka sa langit, bro. Pero kasi ginagamit ko lang na dahilan yun para lang sumegway. Pero kasi siguro kung nag-man up ako noon before, bro, like nag-man up ako na tanggapin na parang siya yung choice ko, hindi na ikaw. Okay. Di ko nga alam bakit ako, like, you know what I mean? Like, parang sabi ko, siya yung tumanggap sa akin, siya yung nakaintindi sa akin, like, every time. Pero meron akong worse na ginawa sa kanya, bro. Like, na prank. Which is sobrang sama. Tangina, I think I'm gonna burn in hell for this. So, nakatira ako kila Japes pa. Di ba naalala mo, like, tumira kami ni kila Japes. Meron nun like, gagawa ko ng baon ko for the next day. Papasok sa school sa UOM. 2013 to, di ko ito makakalimutan. So, nagagawa akong tinapay. Tapos may kutsilyo akong hawak, yung spread. Di ba? Oh, damn. Ay, kunwari magpanggap kaya nasaksak ako. Nasaksak ko yung sarili ko. Seryoso? Kunwari lang. So ngayon, sabi ko, okay, na-build ko na yung yung prank sa utak ko. Tinext ko kagad tinext ko siya. Teka, nasaksak ako ng kutsilyo, sabi ko. Oh, shit. Sabi ko gano'n. Sabi niya, paano ka? Ganyan. Anong ginawa mo? Sabi ko, hindi kasi naggagawa akong tinapay. Tapos tumalon ako sa hagdan. Tapos, sumubsub ako. Nasaksak yung sarili ko. Naniwala naman. Sabi niya, kasing kalokohan yung ginagawa? Siyempre, concerned siya. Siyempre. So ngayon parang sabi ko nasaksak ako sa kamay, ganyan. Like, sabi ko di naman malalim, pupunta lang ako sa Akala ko naman nasaksak ka talaga. Hindi, like sa kamay lang. Para sabi ko, pupunta lang ako sa hospital para like siguro stitches. Di yan na. Kinuwento ko kay Japes. Di tawa si Japes, sabi ko, tangina bro, ano kayang gagawin kong sunod para yung medyo lumala. So the next day, Teka lang, to be clear, kayo pa nito. Kami pa ni okay. Yeah, kami pa rin. Pero nag-uusap kami. Okay. This was before nung bago kami natapos. Okay. So then, di ang nangyari nung bro, sabi ko, isip ako. Alam ko na, matitetano ko. Kasi meron may kunwaring siguro kulawang yung kutsilyo. Tapos sabi ko, di ngayon, bago matulog, bandang madaling araw na sabi ko sa kanya, kailangan ko mag-take ng tetanus shot kasi nga, merong tetanus dun sa kutsilyo kahit na sabi niya, paano nangyari yun? Basta naniwala siya na kailangan ko ng tetanus shot. The next day na. Medyo, ito matindi bro, from 0 to 100. Tapos tumawag ako sa kanya pero nagpanggap ako si kuya. sabi ko, kunwari na lang pangalan niya, Zebiana. Sabi ko, Zeb. Sabi ko ganyan. Tapos iniba ko yung boses. Zeb, ano pala to si Earl? Sabi ko gano'n. Bakit ikaw yung gumamit? Parang sabi niya, bakit ikaw yung gumamit ng phone, Erwin? Hindi, gusto ko lang ipaalam sa'yo na lumala yung sitwasyon niya nung nasaksak niya yung sarili niya. Kasi nga yung sa tetanus, parang bigla siyang nakoma. Sabi ko, Nakoma kagad. Grabe. Ganun kalupit. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Parang to bro. Like siguro mga 6 a.m. Nakoma na si Gago. Ngayon, around siguro mga 8 a.m. na like, nasa bus si Zeb. Si Zeb nasa bus. Tumawag ulit. Si Kuya. Tumawag ulit. Pero ikaw yun. Zeb. Kunwari, nagkakrak pa yung boses nun eh. Zeb, yung ganun. May kailangan ako sa'yo sabihin. Di siya naman parang, ano yun? Parang nagpapanik siya. Sabi niya, anong nangyari? Tapos ako naman, si Kuya, kunwari, nagkakrak yung boses ko. Wala na si Erwin. Go bro, that's fucking brutal bro. I know bro. Yo, this is so, I was so, like, di ko nga alam bro. Sobrang mess up ng ulo mo bro. I know. Di kayo, at sabi niya, Teka, kung ako yung babae, break na tayo man. Tapos, bro, sabi niya pala, ano nangyari? Like, kagabi, kausap ko pa siya, okay pa siya, ganyan. Biglang kumalat sa katawan niya yung tetanus, ganyan. Tapos yun nga parang umabot sa utak niya, nakoma siya. And then parang sobrang hindi na sobrang sama prank sobrang na hindi na maunahan. Namatay na. Tapos sabi niya, saan yan? Pupunta ako ngayon din. Siyempre kinabahan ako. Like, wala akong plano. Hanggang dito lang yung plano ko. Like, paano ko to unahan? Sabi niya, hindi. Tapos naisip ko, hindi. Sasabihan kita pag naayos na kasi ngayon kailangan ko pang asikasuhin yung papeles kung paano ayusin yung katawan niya. So, pinatay ko rin talaga yung sarili ko. Talaga, no? So sabi ko, aayusin pa yung papeles, paano ayusin yung katawan niya. Pagka like ready na for viewing, sasabihan kita. Sabi ni Kuya, sabi niya, ang hiningin pabor kasi ni Erwin nun na kung ano man mangyari, ang una niyang tawagan is ikaw. Yun. Yun nga, bro, umiiyak siya sa bus, bro. Siguro kakapanood mo ng Jamitch eh. Jamitch.
Alam mo yung uso. Kasi namatay. Anyways. Anyways, yun nga, sa bus, umiiyak siya kasi rinig ko sa phone. Ito yung pinakamalupit na prank, bro. Wala pa to, di naniwala na siya. Di, umiiyak siya talaga. Like, nakita ko kasi. Siyempre, namatay ka ba naman eh? Yeah, out of nowhere. Ngayon, kasi may parang, di ba, dun sa UM Pinoy, may parang room na allotted for dun sa group. Oh, yeah. Pagpasok niya, bro, tangina, nakaupo ako dun. Di, siyempre, nagulat siya. Akala ko patay na tong putang inan to. Yeah. Like, nakaupo, sabi ko, hi! Ano sabi? Bro, tumakbo man. Natakot? Hindi natakot. Like, yung alam mo yung tumakbo siya na humahagulgol. Tapos pumunta siya sa washroom ng babae. Doon siya umiyak. Tapos paglabas, bro, alam mo yung sa sine, ginagano ako sa chest. Tapos tinulak ako sa pader. Wag mo na ulit gagawin yun. Sabi, bro, like... Kinilig ka ba? Yeah, doon ko na... Doon ko nalaman na doon talaga. Mahal ka pala niya. Oo, dahil ko. Pero sabi ko, tangin na sobrang fucked up ko mag-isip, bro. Sobrang fucked up talaga nun. Yeah. Pero doon ko talaga na-realize, sabi ko nung... Fuck up din siya kasi nagstay pa siya. Nagtyaga sa ulol. Grabe kayo mag-isip. Sa bagay. Hindi, pero hindi, mas matanda siya sa akin hata ng 1 taon or 2. Okay. Yeah. Tapos may time pa nun, that was before nung yun nga sabi ko, tama na to. Ganyan. Grabe naman yung prank na yun, man. I know, bro. Para nakokonsensya ka, kaya sinishare mo na lang sa podcast. Hindi talaga parang sige, parang tines mo talaga kung... Actually, naman, sa akin to. Alam ko naman talaga, like, even before that prank, talagang gago lang ako eh. Napasubo ka na lang din kasi siguro. Yeah, parang sabi ko, alam mo, syempre, kilala mo naman ako, marami akong kalokohan. So parang, nag-isip lang ako ng kalokohan, tas nagtuloy-tuloy na. Parang hanggang sa gusto ko yung prank, akala niya namatay ako, pero pagbukas mo ng pinto, nandun ako. Oh, shit. Like, I think kahit sino naman kahit ako kung someone na talagang mahal ko, tapos bigla sinabi mo na namatay, and then in a split second, after kausap ko lang yung nagsabi sa akin na namatay siya, tapos in 10 minutes after nung nagsabi na namatay, nakita ko sa kwarto, buhay pala, ginagago lang ako. Siyempre, alam mo yun, like mixed emotions ka hindi mo na alam. Yeah. So yun lang, parang sabi ko minsan nagre-reflect ako, sabi ko sobrang bait na tao niya. Like sobrang bait. Sabi ko like hands down, sabi ko like wala akong masasabing anything bad sa kanya or anything. Tapos naalala ko nun bro, like yung first birthday ko na siya yung kasama ko. Yeah. Pinag-knit niya ako ng sweater bro. Nasa'yo pa ba yung sweater? Wala na eh. Like hindi ko na alam kung naiwan ko yata sa Edmonton na. Sunog kaya na yun. Wala na. Gagawin basahan niya. Naalala ko nun kasi sabi ko every day kasi pag nandun sa group, sa room, lagi ko nakita nagninit. Yeah. Ano ba ginagawa nito? Sabi ko, ang tagal na siguro para mahigit 1 buwan. Tapos talangin na nung nag-birthday ako bro. Binigay sa para akin. Para sa'yo pala yun. Yeah. Parang Christmas sweater ba? Parang ganun, oo. Tapos binigyan ko rin naman siya kasi di ba nag-work ako sa Hollister before. May bilili akong cardigan doon na favorite ko. Tapos in-sprayan ko talaga ng pabango. Para amoy na amoy. Yung pabango bro, kahit na nilalabhan na daw niya, nandun pa din. So I think, hindi ko alam kung anong ginawa niya doon. Kasi sabi niya parang nung time na okay pa kami, naaalala niya raw ako palagi pagka let's say katabi niya yung kahit na nalabhan niya, nandun pa din yung pabango ko daw, sabi niya. Yung scent, nandun pa din kahit na na. So yun, parang sabi ko like, parang in a way, parang sabi ko lang is, ang pinanghihinayangan ko is yung friendship na nasira. Kasi mabait talaga siya. Mabait siyang tao. Like, you know, kasi syempre, bago naman yung parang nagkaroon kayo ng feelings, friends muna, di ba? Until, yun na. Yeah. Yun lang, parang doon ako nang hinayang na parang shit, nasayang yung sana may isa ako sa mga talagang okay na kaibigan. Pero I don't think na magiging kaibigan ko lang siya kung siya yung pinili ko do. You know what I mean? Totoo yan. Yeah. Totoo yan. Pero... Paano ba nag-end yung ito? Yun nga, parang siguro nasa UofM kami noon. Ikaw nagsabi o siya ako, sa akin na nanggaling second time to. Sabi ko, you know what, tigilan na natin to. Like, wag na tayong mag-usap or ganyan. I feel like ang harsh ko. Mutual. Yeah. Parang sabi ko nga sa'yo, siya yung tipo ng tao na sabi mo sa kanya na tigil tayo, hindi kanya kukulitin na parang wala na bang ibang way, ganun. Like, hindi kanya kinulit. Walang hindi man lang siya like yung parang disagreement. Walang disagreement na parang gusto mo to, okay. Bakit nagsisend ng email? Iba na to. Si number 1 yung si iba pala yun. Oo, si Zeb.
No, never niya ginawa yun. Okay. Yung araw na sinabi ko sa kanya no second time na tama na to, wag na tayong mag-usap kasi may nasasaktan ng iba. Sabi niya, okay. Tapos bro, nagkikita kami sa bus, nagkikita kami sa school. Dinadaanan na lang niya ako. And then hanggang sa naging sobrang awkward na lang. Oh, shit. Ganon katindi yung nangyari. Kaya sabi ko Small city, paano pag like nagkikita kayo? Small city lang tayo. Posible hindi naman kayo magkakasalubong. Sa city since then, huli ko siya nakita sa school pa which was probably, 7 years ago. Pero yung makasalamuha ko somewhere like around the city, never pa nangyari. Oh. Ako, hindi ka ba na parang, ay. Pag ako nakita ko siya, siguro awkward, pero if anything, gusto ko siya hindi naman makausap, pero gusto ko lang